Kilala ang lalawigan ng Bulacan sa kanilang paggawa ng isa sa mga paborito ng mga Pilipino, ang pastillas de leche. Gawa ito mula sa sariwang gatas ng kalabaw upang makagawa ng maliliit na hugis tubo na binubudburan ng puting asukal. Pagkatapos ito magawa, pinabalutan ito ng pangkaraniwang puting papel tsaka ito ilalagay sa mga pakete upang ilabas sa pamilihan. Dahil sa kakaibang pag-iisip at pagkamalikhain ng mga Pilipino, nagkaroon ng kakaibang diskarte ang mga ito sa mga ginagawang pambalot ng mga pastillas. Sa bayan ng San Miguel, unang umusbong ang kakaibang paggawa ng mga papel na ginagawang pambalot sa pastillas. Hindi nagtagal, nailipat ang sining na ito sa bayan ng Malolos, Bulacan kung saan kami nagtungo upang makilala ng personal ang isa sa mga unang nagsimula ng kakaibang sining na ito. Tumungo kami sa bayan ng Malolos upang bisitahin si Luz Ocampo na ngayon 73 taong gulang na. Hindi man namin nakita ng personal, ang kanyang bunsong anak na si Nati Ocampo Castro na lang ang sumalubong sa amin. Kasi nung araw lang sabi niya, tinuturo to sa school. Pero hindi ganito yung gupit lang na wala bang pattern. So ano lang yung nasa isip mo. Yun lang. Oo. 11 taong gulang pa lamang si Lola Luz nang simulan niyang mahiligan ang paggawa ng mga disenyo sa mga pabalat. Noong bata pa lamang siya, mayroon na silang hanap buhay ng paggawa ng iba't ibang klase ng minatamis. Isa rito ang sikat na pastillas de leche. Kaya't naisipan niyang gawa ng disenyo mapabalat hanggat sa ito ay nakilala. Inalagaan niya yung bulso ko. Habang nag-school yung anak ko, nandun siya sa school nakabanta, yung gugupit-gupit siya. Nakilala siya ngayon ng mga dito sa si Governor de la Cruz. Wala nga daw gumagawa dito. Wala pa talaga ng panahon na yun. Ngayon, yung may-ari na Rustad, diga rito yun, tanto ako. Pag meron siyang Rustad, parang Bulacan Week, festival, mga exhibit na produkto ng Bulacan. Nakubida niya si Mami doon. Nagugupit siya, nagde-demo siya. Meron siyang doon sa Rustad, may siya isang table doon. Kit lang siya nagupit. Ay, nakilala siya. Samantala, hindi agad nahiligan ni Ate Nati ang paggawa ng mga pabalat. Sinubukan niya lamang ito hanggat sa maituloy niya ang hanap buhay ng kanyang ina. Tinitingnan ko lang siya. Pero hindi tao gumugupit. Tinitingnan ko lang siya. Kasi na lang po kayo. Noong nag-retire na po, sinubukan ko pumawak ng natatakot kasi ako matulis. Noong una nga, puro tusok to. Ay, talagang nagkakaroon Ang mga disenyong ipinakita ni Ate Nati ay mga disenyo na gawa mismo ng kanyang ina. Gumagamit na lamang siya ng stencil upang maulit ang iba't ibang disenyo na ito dahil gusto niyang mapanatili ang kanyang ina sa kanyang mga gawa. Ito lang siya yung nagbabag. Ito, Maria Clara. Ito, bahay ko. Ang tawag ni Mami dito, native. Pag meron native. Native ang term niya dito kasi Pilipino eh. Opo. Pero dito, sa mga ganito, floral na lang kaya bulaklakin. Di ba punta ka sa bulaklakin, ito si ibon. Pero ito yung pinaka-mabilig yung design. Opo. Higit pa rito, naging talento rin ng mga mag-anak ang pag-uukit ng iba't ibang mga disenyo sa mga dayak. Ito ginawa niya lang to. Ganun to. Ganun Siya lang to. gawa nito, siya lang. Sa dayap to eh. Ito yung pangbutas doon sa parang knife na maliit. Tapos ito yung pang-alis ng loob. Naalis yung loob niya. Okay. Tapos na yung ito yung pang-ukit. Okay. Tapos inawa, pag yung maramatamis mo na, ito yung pang sa bote. Iaayos mo sa bote ganito eh. Meron siyang kawayan. Ginawa din yan. Kasi ang ginagawa dito ni Mami, pinipreserve niya. Tapos yung may gusto nung, parang may kaibigan siya o may gusto may dayap. Tatanggalin niya yung zero, patutuluin niya to, tibilan niya to sa araw para maging matigas. Matigas yan eh, matigas eh. Alagyan niya ng pastilla sa loob. Ayun yun, masarap talaga. Kasi may flavor ng dayap. Saka yung pastillas. So, solid mo yun. Noon hanggang ngayon, simple lamang ang paggawa ng mga pastillas, ngunit hindi mapapantayan ang lasang kinahihiligan ng karamihan.
Hindi lamang ang mga pastillas ang habol ng mga nag-order, pati na rin ang kakaibang pabalat na ginagawa kasama nito. Dahil sa mga pabalat mula sa Ocampos, nagiging mas kaakit-akit ang mga pastillas, kaya na may dinadayo sila ng karamihan pa rin dito. Sophia, nung dumating. Yung sa Malacanang, 1,200 yun eh. Ang halagang, Dinira hindi siya kami po. natutulong ng hipag ko. Hindi kami nagupit. Sa Apex, 1,000. 2015, oo. Apex 2015, may pangalan pa yung Apex. Ako lang gumagod. Lahat po nun? Oo. Steak dinner yun eh. Hindi naging madamot si Nanay Luz sa kanyang mga talento at ginustong magturo sa mga kabataan pati na rin sa mga gustong magtayo ng sariling pagawaan. Ngunit sa kagustuhan niya man, nagkasakit si Nanay Luz at hindi ito na ipagpatuloy. May nag-aaral na rin ko ganyan. Yung mga natatawag din sa mga batang special, SPED. Special Oo, education. Special, oo, special. Tinuturuan, may nagtuturo ng ganito. Pati yung teacher, nagtuturo siya, maaral din siya mag Dito lang, nung malakas siya si Mami, kinausap niya yung kapitan. Sabi niya, gusto ko magturo sa mga nanay, walang trabaho para matuto pag matamis. Para walang hilig sila. May libre naman yun. Magtuturo ako. Talagang ano siya, willing naman siya mag-share. Sa ngayon, nakakalungkot mabalita ang hindi na kaya ng katawan ni Lola Luz ang ipagpatuloy ang Borlas de Pastillas. Ngunit sa nakakatuwang dako, naipasa niya ang kanyang talento sa bunsong anak na si Nanay Nati at ngayon pinagpatuloy ang sinimulang hanapbuhay ng kanyang ina. Ang kwentong ito ay isa lamang sa mga napakaraming pruweba na talaga namang maabilidad at madiskarte ang mga Pilipino. Sa mga simpleng pamamaraan, naipakita ng mga Pilipino ang kanilang pagiging malikhain upang maipagmalaki sa lahat ang kultura ng Pilipinas.